Hi guys, samahan niyo ako guys, ano ako ng isda. Mag-chop ako ng isda. Marami akong isda guys. Ito babayo, hindi ko alam sa ano ito. Hindi ko alam yung ano nito. Tawag nito sa Ilocano, ay sa ano, sa Tagalog. Pero ang naalala ko po sa Ilocano, sa Cagayan noon, babayo. Babayo ba? Tama ba? Sa mga ano pa-correct ako ha kung mali. Samahan niyo ako guys, marami itong isda. Para ano, hindi ako maboring. Hindi ako makalive, walang net dito sa kusina. Makangalay sa kamay, marami akong iwain guys. Dito malaki, dalawa. Unahin ko na to kasi madali, kasi magpipili pa ako. Alam nyo guys, sa Pilipinas di ako nagaganito. Asawa ko talaga naghihiwa ng isda. Pero ngayon, masakit sa braso dito guys. Masakit. Nakakapagod guys. Mamaya na natin yan yung mga basura. Masarap ang laman nito, malambot nga lang. Masarap to paksiw o tsaka sigang. Ayoko yung ano nito guys. Ayoko masyado yung ano nito. Gusto ko to piniprito ng, alam niyo ba ng manipis. Alam niyo ba guys, ito pag prinito mabango. Mabango ang isda nito. Ewan ko lang para sa akin ha. Nihiwa ko to ng maninipis. At pag piniprito kasi ayoko ng makapal nito. Alam nyo ba guys, pag kayo magpuprosin ng isda, huwag niyong huhugasan. Kaya ganyan lang siya. Huwag niyo siyang huhugasan para hindi napapasok ng bakterya yung isda. I-prosin nyo lang siya ng ganyan. Hugasan nyo siya pag lulutuin siya. Guys, pa-share naman ng video. Dahil, ililiitan ko lang ang ano nito sa ulo kasi ako mahilig sa ulo. Ito lang, ako lang kakain ng ulo nito. Separate ko yan kasi yan, pinapaksin ko. Tanggalin na natin yung kasakit sa braso guys. Hindi na makasikip sa ano. Nakakaisa pa lang ako pero masakit sa braso. Kaya siwain na rin natin to. Kasam niya. Isa pa lang ako. Surrender na yung aking itak. Tanggalin natin yung hasang. Lahat masakit. Maano kasi ito guys, matalas yung ano nito. Ko pa naman di ako sanay maghiwa ng ganito. Nasusugat agad yung kamay ko. Nagsubok ako mag-video guys para alam ko kung ilang minuto ako naghiwa ng isda.
madulas. Ang sakit sa kamay. Ako guys, di talaga ako marunong magganito ng isda. As in. Hindi ako marunong magganito. May basahan pala. Tapos, hiwain ko siya ng manipis. Kasi pag prenito, tigas pa naman ang buto. Durog na. Ay. Yun, medyo matalas. Dalawa. Kumano yung isang kanginan na. 3 lang. Isang kainan, 3. Yan. Dito ko nga simulan guys. Nahihirapan talaga ako guys. Nawa naman ako. Yun, medyo okay. Hirap buhay yung FW. Yun, ayos na yun. Nakaisa ako. Nadala sa tiis. Meron ditong ano guys, na hindi ko lang hihiwain. Kasi ipapaihaw ko siya doon sa ano, sa pinag-ihawan ng isda. Hindi ko na rin siya lilinisin. Tingnan niyo siya guys. Ayun. Buti hindi ko na siya hiwain kasi ang tigas din ito eh. Ipapaihaw ko ito doon mismo sa ihawan ng isda. Napadala ko siya. Tama na yun. Dalawa yun guys. Ito pa yung isa. Ito hindi, nakalimutan ko yung ano nito. Yung pangalan. Alam ko ang sarap nito eh. Kalimutan ko to eh. Sarap din to isigang. Pero hindi ko nakalimutan ko talaga yung pangalan. Tapos, ito, meron pa ito. Ito naman, prito din to. Hindi ko naman to, hindi ko to gusto. Ito isdang to. Pero, may maneho kami. So, sa kanya ko ito bibigay. Malaman ang isda na to guys, pero hindi ko alam. Hindi ko siya masyadong kursunada. Pag nahiwa ang kamay, patay, kawawa naman bukas magtrabaho. Ano, hirap. Pinadala kasi ito. Bago kasi itong huli. Pag kasi binibili namin guys, pinapalinis ko na dun. Ito kasi huli ito ng amo. Isda na naman sila. Si amo o sa kaibigan niya huli. Gamit ako ng basahan guys kasi matigas at saka masakit yung sa hasang niya. Ayun. Ayun. Kasi pag din yung ginamitan niya ng basahan, hiwa yung ano, lalo na sa katulad ko na hindi naman sanay maghiwa ng ganito. Buti yung mga sanay ng ganito, maghiwa. Marunong lang ako magtinda pero hindi talaga ako marunong maghiwa ng isda. So, okay na siya guys.
Hugas na naman ang kamay kasi sobrang dulas. Alam nyo guys, yung feeling na gustong umiyak kasi hindi mo kaya yung trabaho pero wala kang magagawa, pipilitin mo. Yun kami. Yung kami mga OFW. Dalawahin ko na lang. Tigas. Tumatalbog kasi yung balat nito guys. Ang tigas. Tapos yung ano ko, chopping board ko pa, hindi kahoy, kaya tatalbog ka talaga. Kasi yung plastic, gumaganon talaga siya. Kaya ganito na siya kalaki. Ibaan ko na lang dito para sure na maluto pagka-prinito ko. Yun. Mas na yan. Tatlo siya. Hindi ko kilalang isda yun. Sino nakakakilala dun? Masakit sa kamay. Ang sakit ng kamay ko. Pero ito guys, na mga talag ito, hindi ko na siya hihiwain. Kasi ito pwede naman siyang iprito ng isahan ng ganito. Hindi ko na siya hihiwain. Hindi ko rin siya tatanggalin ng hasang para matatapon lang yung ano niya, yung parang ano, mantika niya. So marami ako dito ang plastic na Shein talaga. So doon ko sa ito plastic. So isa lang kasi isang tao. Isang plastic, isa. Meron pa akong isang malaki guys. Mas malaki kaysa yung sa una kong hiniwa. Yun. Ito guys, isa lang. Malayan jesh. Ang tawag dito guys sa isdang ito, talakisok dito, jesh. Alam nyo yung jesh, sundalo. Jesh ang tawag dito, sundalo kasi. Ayan o. Parang may mga batik-batik na. Yung katulad ng uniform ng sundalo. Plastic ko! Napapakinabangan ang mga patapon na plastic. Pag ganitong marami mga isda. Sakit ng kamay ko guys. Na ano sa pagtagtag ng isda. Alam niyo guys, yung feeling na gusto mong umiyak dahil yung trabaho hindi mo kaya pero gagawin mo pa rin dahil wala kang choice. Yun yung feeling ko ngayon guys. Tapos pagod ka na, masakit yung braso mo. Pagka-isda talaga guys, halos ayokong galawin kasi ang hirap maghiwa ng isda, masakit sa braso. Kasi kung kami lang bumibili, pinapahiwa ko ito doon sa bilihan. Mas malaki ito kasi yung una kong hiniwa. Masarap din to isigang. Hindi ko alam kung anong klaseng isda to. Yung totoo, kung tama yung sabi ko kanina na babayo. Hindi ko. Pakicorrect nyo ako guys, yung mga mangingisda. Paki-comment nyo nga kung anong klaseng isda to, itong haba. Tsaka itong lapad kanina, hindi ko rin alam, hindi naman to salmon. Kasi ito makintab siya. Hindi ko alam kung anong isda to eh. Nakalimutan ko na. Ito. Yung talakitok lang talagang naalala ko. Tsaka yung lapu-lapu. Mayroon akong isang lapu-lapu dyan. Tapos yung isa, hindi ko rin alam. Ay, yung dalawa pala. Hindi ko rin alam ang pangalan nito guys. Pula. Comment nyo nga guys kung anong pangalan nito. Hindi ko alam eh. Para hindi naman yata karpang dagat to. Nakalimutan ko yung pangalan kasi dati nasa Cagayan Valley kami nakatira. So nangingisda kami doon ng mag-asawa. Asawa ko ang galing niya mangisda. Mangisda talaga siya. Hindi nakalimutan ko yung pangalan niya.
Ang alam ko guys, masarap ito isigang. Tapos, ito din. Hindi, ito din. Nakalimutan ko guys yung pangalan nito. Oh. Comment nyo guys kung ano ang pangalan nito. Yung pula at saka ito na may dilaw. Basta nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Lahat yan nakalimutan ko na. Yan siya guys. So, comment nyo naman guys kung anong pangalan ng mga isdang ito. Kasi talaga nakalimutan ko. Para naman, ito guys, itong huli, nahawa ko. Alam ko masarap yung ihawin. Masarap, malinamnam yung ano nun, laman nun. Ito guys, mga bata, mga alaga ko, ayaw nito. So, ito naman iunti-untiin ko lang na iluluto para sa driver namin. Bali wala na akong problema pagpakain sa kanya. At araw-arawin ko pa siya ng isda. Alam mga yan, prito, ihaw. Yan, ganyan lang sila. Hindi nila alam yung iskabechi na isda, wala silang alam dyan. Sa atin, sa Pilipinas, marami tayong alam na luto ng isda. Kung hindi ako nagbibideo guys, siguro hingali na ako at talagang maiyak-iyak na ako sa paghihiwa ng isda. Dahil mahirap talaga guys. Minsan nga may dala pa si amo na ang laki, mas malaki pa dito yung tangigi. Pero okay lang yung tangigi kasi malambot siyang hiwain. Tapos hindi ko na siya kakaliskisan. Dire-diretso ko lang maghihiwa nun. Minsan tangigi na ano nila. Basta ang hirap ko talagang hinihiwa yan, yung lapo-lapo na yan kasi ipipili ko pa yan. Tapos kanya ang sabi ko, yung chopping board ni maganda. Masakit na yung dito ko guys, oh, yung dito. Tawakan ko nga ng basahan. Hirap. Dito na lang. Unahin ko dito sa buntot. Yun, medyo okay siya kasi hindi na masyadong masakit yung kamay ko. May basahan siya. Dito na nga muna kasi puno na dun. Tumatalbog kasi yung yung ano ko guys. Chopping board ko kaya ang hirap. Sakit pa rin. Sakit pa rin sa kamay. Alam niyo guys yung parang nabagsakan. Ang sakit ganun. Ang sakit talaga siya. Hindi ko ma-take. Sorry guys. Hindi ako maarte pero nasasaktan lang ako. Wala talaga akong pili sa trabaho guys. Masakit lang talaga. Mas makapal naman. Hindi ko naman maihawak. Ay la. Pahiwa sa maneho. Siya lang naman kakain ito. Hindi niya yan alam hiwain. Alam lang niya kumain. Alam niyo yung mga ibang lahi guys. Ang tatangan nila sa ganitong sa ganitong klase ng trabaho. Sa totoo lang. Pangit ng chopping board ko guys. Naduhurog na. Nabawasan ng 1 gram. Alam ko na. Dahil ako'y naghihirapan, hahampasin ko na ito. Tapos mamaya may planchahin pa guys. Yan ang hirap ko FW guys. Parang mas mahirap. Parang mas naging mahirap. Matigas kasi yung ano nito guys, buto. Tinik niya, laki kasi. Mas mabuti yung tangiki. Pagka yung parang may line-line, dire-diretso yun sa pinakamalambot na buto nun. Ito hindi.
Tama ka. Yan. Sakit ng kamay ko eh. Manipis. Wala siya dyan. Ah! Alam niyo, igado guys na isda. Yung tangigi. Ang sarap yung igaduhin. Pero ang ayaw ko masyado malansa. Pag ganitong hiwaan ng isda, naalala ko biyanan ko. Naitulong naman. Hindi ako naghihiwa ng isda dyan. Ngayon dito, lahat ako. Tingnan mo palpak oh. Ay naku guys, ang hirap maging OFW, sabihin ko lang sa inyo. Ito naman, di ko magamit dito kasi panggulay ito. Pupuro lang mga kutsilyo ko. Tapos na guys! Diyos ko Lord, tulong! Yung feeling na halos hindi ko na itaas yung braso ko dahil masakit na. Oh. Diba? Tinamaan yung abdo niya. Pagka ito. Tanggalin natin yung mga bituka guys. Okay na, tapos na. Magpili na lang ako. Hirap mong hiwain. Marami kasi siyang tinik na. Matigas. Dalawahin ko na lang. Wala na si Batman. Okay na guys, tama na. Tapos ito naman, magpili ako. Baliktarin natin kasi sobrang lang dulas. Para na akong sirena, marami na akong kaliskis. Naalala ko nun sa Cagayan, sa sobrang pagod namin mga isda. Tugas lang ako ng konti ng kamay. Wala nang sabon-sabon dahil sobrang pagod na. Nakakatulog ako guys nang may mga kaliskis ako sa kamay dito. Pagising ko niyan, parang hinihila na yung balat ko dahil sa kaliskis. Hirap ng buhay, pero kailangan laban lang. Ito si Senyor Lapu-Lapu. Ito ang sarap ng talaan nito. Ano nito? Ito naman, yan sa lahat ng hiniwa kong isda, sa akin yung talak ito. Kaya mga malalaki sa maneho, ito naman kay Amo, diba? Sa isa lang sa kanya. Tsaka yung dalawa kong siniperate na pulang isda, yun ang mga, yun ang sa alaga ko, sa mga alaga ko. Ipapaihaw ko yun. Yun ako mag-iihaw niyan dito. Tama na, over. Ito lang talaga ang ayaw na ayaw ko. Kasi unang-unang mabigat yung itak, masakit sa braso. Tapos kahit maligo ka, hindi maalis yung amoy. Kaya yung mga nagtitinda ng isda, naranasan ko magtinda ng isda, pero hindi ko naranasan maghiwa ng ganito. Masarap magtinda ng isda, masarap mangisda, pero maghihiwa talaga ng ganito, hindi ko talaga yung naranasan. Tapos itong ano guys, ulo, tatanggalin ko siya.
Kasi ipipili ko to. Ito namang ulo akin. Ito ang pinakamasarap dito. Tsaka ito, malambot lang to guys. Hindi katulad to, matigas talaga yung buto niyan. Yan. Inihiwa ko, hindi ko dinidiretso guys kasi hihilahin ko yung laman. Masarap kasi ito guys, isigang. Yan, nangungurot yung hasang. Yun. Tapos dadalhin ko siya guys. Hihilahin ko siya. Yan, kasama lahat. Ito kanya. Yan. Kasi ito guys, ito yung apdo. Tinatawag nilang apdo. Ayan dyan. Tatanggalin ko na yan. Ayan. Walang taba. Mapayat siya guys. Sa liit oh. Ayan yung apdo niya. Ayoko nang kainin. Walang taba. Ito naman yung hasang nito ang pahirap. Sobra ang tigas ng hasang nito. Halos hindi mahiwalay sa kinakapitan niya. Kaya ginagawa ko dito talaga. Itapo siya. Ganyan. Tapos bukas ipaksiw mo to. Or sigang. Sarap yan. Hindi na, ayaw naman yan. Hindi naman nila kinakain yung ulo dito ng isda. Hindi sila marunong kumain ng ulo ng isda. Ayan. Yung alin, yung masarap din nila alam. Tapos ito, separate din. Siyempre yan ang lalagyan. Hahawakan ko siya kasi ang sakit niya. Yung sa pagod guys, hindi mo na halos mahila kahit hasang ng isda. Kasi masakit. Oh, diba? Tapos, siwain pa natin ng ganito. Para may sumama sa akin na tinik. Okay na siya guys. Ipakita ko sa inyo guys. Sandali. Alam nyo yan guys. Yan. Hindi yan lunal yan guys. Nakita nyo yan. Yan. Na ano ko dyan guys. Kahoy yan. Nasa lubsoban ako. Hindi siya natanggal. Hindi ko matanggal eh. Ang hirap kasi eh. Hanggang ngayon nandyan siya. Lalamanan na yan. Yan ang hirap OFW. Lalo na guys, kung makakuha kayo ng kasama na walang pakita nyo, ay, sariling sikap ka. Kaya, yan guys, hindi yan natanggal kasi wala namang magtatanggal. So, pipili ko na siya. Ganyan ang pagpili. Dito na ako sa part na medyo gusto ko. Yan. Yan. Medyo gusto ko to. Kasi hindi na ako magtataga, hindi na gaganon yung kamay ko. Masakit kasi sa braso. Ito kasi, simple lang. Ayan. Ito kasi hindi ko hinihiwa sa matigas. Kasi guys, masisira yung talim niya. Ako kasi guys, iba yung panggulay ko, iba yung pang sibuyas, iba yung pamprutas, iba itong sa manok at saka karne at isda. Isang malaki. Kasi pag isa yung kutsilyo mo guys sa lahat ng masisira yung mga talim. Yan. O diba? Pili na siya. Eh bakit di ko tinanggal yung balat? Di ko na sana pinalis kisang kanina. Tanggalin ko pala balat nito. Ayan yung ng balat. Tapos, may sikreto ako guys. Kung paano maalis yung lansa ng kamay nyo. Alam nyo yung mint at lemon. Hiwain mo yung lemon guys. Pagkatapos nyo na yun lahat, maligo, magsabon na kayo lahat-lahat. Hiwain nyo yung lemon.
sa medyo warm na tubig, maligam-gam na tubig. Tsaka, lagyan nyo ng mint. Kahit kasama yung tangkay, mas maganda pa nga para mas matapang. Yun yung pambanlaw nyo sa kamay nyo. Huwag na kayong magsabon. Basta nakalinis na kayo ng kamay ha. Yun ang gamitin nyo. Pambanlaw sa kamay nyo. Mawawala yung kahit anong lansa ng kamay nyo. Kahit kumain pa kayo ng hipon, kumain pa kayo ng crabs, kahit anong lansa, mawawala yung lansa sa kamay nyo. So, yun ang technique, guys. Mali ako kanina, dapat tinanggal ko na yung balat. Kasi, hindi naman kakainin yung balat. Ito, guys, ihawin ito. Ito lang naman ang gusto ni Amo dyan, eh. Okay na siya. Ito lang gusto ng amo kong isda. Yun. Wala ring hugas yan, guys. So, hugasan ko yan. Kung kailan ko yan, di ako nakadala ng tiyanik. Kasi yung maliliit, guys, sinatiyanik ko pa yan, eh. Itong parte na itong gusto ko. Dito ako nag-i-enjoy. Pero yung pagbihiwa ng sobrang lalaki, ito ko talaga. Tira pang konting balat. Ayun. Diba? Tapos na. Ito naman sa kabila. Oh, yun. Huwag natin mabuti. Kasi tatanggalan pa natin ng balat. Itong parte na ito, yung pagpipili, itong gusto ko. Ayan. Gamaya, guys, may papakita ko sa inyo. Alam niyo ba, guys, ikwenta ko sa inyo. Alam niyo ba, guys, na meron akong ay, may baby siya. Hey, baby, oh. Di pa buo. Alam mo ba, guys, may third eyes ako. Alam niyo ba, guys, may nakikita akong mga hindi mga third part na tao. Alam niyo na ibig sabihin, no? Ipakita ko, may pasilip ako dyan sa inyong puno. Ipasilip ako sa inyong puno, guys. Dyan sa labas. Dyan sa labas. Kita nyo yun, guys. Paggabi, may nakikita ako dyan. Bukas na bukas yung bintana dito. Kasi yung puno na yan, matagal na yan dyan. May nakikita ako dyan. Pero, wala tayong magagawa. Kasama na yan sa buhay. As long as na mabait naman siya. Hindi naman siya nag-aano. Okay lang. Kasi doon, sa baba ng puno na yun, guys, tinaniman ko siya na yung mga halaman na, ano ba yun? Tawag doon, nakalimutan ko na naman. Snake plant. So, kasi parang security niya na yun. Kasi mula nung may napansin ako dyan, sa puno na yan, tumataas balahibo ko, guys. Nagkakwento ko sa inyo. So, tinaniman ko na. Kasi para hindi ma-abuse yung puno. So, kasi may tinik yun, eh. Para wala nang pupunta doon ng mga bata. Kasi minsan marami kaming bata dito. Para hindi na sila hindi ma-istorbo ba. Ewan ko ba, guys, ako, basta ang isang bahay, naramdaman ko na parang may tao. Panigurado meron yan.
Dito noon wala. Wala yan dito. Kaya lang sa tagal namin dito nagkaroon ng mga kapitbahay. Tapos nagtanim kami ng puno na yan dyan. Ang sabi ko noon, yung puno na yan, wag dyan. Napaka ano pa naman. Tapos sabi ko, laging ititrim ba? Puputulan sa taas. Kasi ayoko yung nag-wild yung puno. Naghihiwa ako ng isda guys, pero napunta na sa iba yung kwento ko. Kasi pagka ko yan naging wild na yung puno, magkakaroon na yan ng ano, titirhan yan. Kasi itong lugar namin dati guys, ano, dagat ito eh. So, syempre, hindi naman natin may iwasan na may mga nangyayari sa bawat paligid natin. Araw-araw, oras-oras. Hindi natin yan may iwasan. Diba? Wala naman ako napansin dito. So, yun lang. Kumbaga, parang hindi siya talaga taga rito. Kumbaga, naghanap siya ng tahimik na lugar niya. Kasi tulad ng nabanggit ko, ito dagat dati. Ginawa lang isla. Island na nga. Huwag ko na lang banggitin ko nasan ako. Tapos, ayan na tinirhan na nila. Siyempre, marami, naging village na nga eh. Kumbaga sa ating subdivision. Tapos, kumbaga yung nakikita ko dyan, naghanap lang ng tahimik na matitirhan niya. Kasi dito, wala pang mga puno yan. Mga mangroves yung mga tinatanim dito. Pero dito kasi yun. Sa loob ng bakod nyo, pwede kayo magtanim ng puno. Sabi kay amo, huwag ka magtanim ng malalaking puno dyan na nag-wild. Paraan niya may silungan tayo pagka sobrang tag-init. Okay din naman. Eh, sa tagal namin nagkaroon ng kapitbahay, so baka parang tahimik kami dito. Na 2 taon pa ata. So, lumaki na yung puno. Ang puno, 1 taon nga lang, laki na. Puno siya, yung parang dap-dap ba sa atin. Tapos, nung bago mag-1 taon, may naramdaman na ako dyan. Tapos yun, may nakikita na nga ako dyan. Pero hindi ko na sinasabi sa mga alaga ko kasi may pagkamatatakutin. So, okay na yung pili ko guys. So, sana nag-enjoy kayo sa kwento ko. Ako kasi guys talaga may nakikita ako. May nakikita ako at may nararamdaman ako. Once na may nararamdaman ako, pero yung nakikita ko dito at nararamdaman ko siya, yung parang gusto lang niya talaga ng tahimik. Hindi naman siya magulo. Tapos, minsan nagpa-party kami dito, yun, nawawala siya. Pero minsan naiinis siguro siya pag nagpa-party kami dito. So, pinapatay niya yung ilaw namin dyan sa labas. Kasi ang daming ilaw dyan eh. Pag kasi hindi namin ito mag-video ko. Kasi pag taglamig na, yan na. Yung kuko ko guys, nasiksikan na ng mga ng isda. Parang ang kapal. So, tanggalin muna natin saglit. Mamaya magtanggal ako. So, okay na yung isda ko guys. Salamat sa panunood at pagsama sa akin ngayon. Habang naghihiwa ako ng isda, nagbibideo ako para hindi ako boring. So, ito na siya. Ito na yung mga isda ko. Ang dami, oh. Ang dami nga, hindi ko naman siya gusto. Ito pa. Yan. At saka ito nga, naka-balot-balot na siya. Ito, 5 piraso. Ito pang ihaw. So, yun lang guys. Salamat sa suporta nyo.